For today's video guys, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa mental health illness. Dahil karamihan talaga guys sa panahon ngayon, dahil marami talaga ang nakakaranas ng ganitong karamdaman, hindi natin siya pwedeng baliwalain dahil ang mental health illness ay napakahirap guys, lalong-lalo na sa mga kagaya ko ng mga mami. Nanay po ako ng dalawa, isang 14 years old at isang 3 years old. So, napakalayo po ng gap po. Talagang magkaiba po talaga yung kanilang pag-uugali. May binata na po ako. So, iba na yung mga gusto niya, iba na yung mga trip niya, and most especially, ibang-iba na yung ugali niya. Aside sa isa ko, sa bunso ko na 3 years old. So, talagang binabalance ko siya and sobra talagang very stressful talaga. Madalas talaga ako inaatake ng aking mental health illness. Sumasabay na dyan yung anxiety ko. And worst pa doon guys na sobra na talaga yung hirap na nararamdaman ko. Yung akala ng iba, nag-iinarte ka lang. Yun yung mga nami-misinterpret ng iba na akala mo. Akala nila nag-iinarte lang tayo. Pagka na-stress tayo, sabihin natin, ina-anxiety ako. Inaatake ako ng aking mental health. Alam nyo guys, kapag may ganong tao na nag-share sa inyo ng ganyan, kausapin nyo kasi alam nyo sa mga kagaya namin na nakakaranas niyan, ang kailangan namin yung kausap, kailangan namin ang makakasama, yung maiintindihan kami, yung susuportahan kami sa mga bagay na gusto namin. Gusto kong i-share sa inyo yung pakiramdam ko nung bago nag-New Year's. Hirap talaga. Alam mo yung akala ko may sakit na ako sa puso kasi hindi na ako makahinga. Yung parang nasa-suffocate ako yung pakiramdam ko na para ako sa sabog na wala naman ako mabigat na problema. Financial, it's normal sa pamilya na nagkakaproblema sa financial, pero nalalampasan at nagagawa ng paraan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ko nararamdaman yung mga ganun. Yung hindi ka makatulog, hirap mo matulog, gusto mong matulog pero hindi mo magawa. Yung sumasakit yung buong batok mo, yung buong ulo mo, hanggang buong katawan mo, yung pakiramdam na parang gusto kong magpamassage ng buong isang araw. Kung pwede lang na buong isang araw ka magpamassage, yung parang feeling mo pagod yung katawan mo. Tapos, feeling ko bumababa yung oxygen level ko. Kasi, bigla na lang guys na parang, hirap na nga akong huminga, tapos biglang hihilab yung tiyan ko, yung parang umataas din yung acid ko. Yung nagkaka-heartburn, yung ganyan. Tapos, ang pinaka-worst pa na experience ko guys ditong New Year, na nahirapan talaga ako sa aking bowel movement. And to the point na talagang nag-collapse talaga ako sa banyo namin. Ang buti na lang, nandito yung asawa ko and nasalo niya ako. Sakto naman na hindi niya din alam daw kung bakit. Nung nakita niya ako, napapunta ako ng banyo kasi nga busy sila sa labas dahil New Year nun. Biglang niya akong sinundan kasi sabi ko masama yung pakiramdam ko. Buti sumunod siya kasi kung hindi siya sumunod, nabagok talaga ako sa banyo. And guys, yan. Isa lang talagang advice ko sa mga tao na nakakaranas ng ganito. Kung ano man yung mga iniisip mo, kung ano man yung mga pinagdaraanan mo, simula childhood ka, na nadala mo hanggang sa pagtanda mo, ang kailangan mong gawin, acceptance. Tanggapin mo ng buong buo sa puso mo para malagpasan mo ang ganitong pakiramdam at kumapit ka lang kay Lord. Palaging magdasal. Kasi ako, aminado ako na hindi talaga ako relihiyosong tao. Bihira nga ako makapasok ng simbahan tuwing may kasalan, tuwing may binyagan, tuwing may dinadaluhan ako na pupunta ng church. Ayan. Bihira talaga ako guys, but still, naniniwala ako sa Panginoon na wala tayong pagsubok, wala siyang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin malalagpasan. Ginawa ko lang talaga, tiniwala ko sa Panginoon. Sabi ko, ikaw na bahala sa akin. Kung ano man yung mga sakit na pinagdaanan ko, yung simula nung maliit ako na nadala ko hanggang sa pagtanda ko, baka isa rin yun sa reason dahil hindi naman ako nanggaling sa isang perfect na pamilya ng bata ako. So talagang nadala ko siya guys. Mainipin ang ulo ko dahil siguro sa mga pinagdaanan ko sa buhay.
Pero tiniwala ko siya sa Panginoon and then gusto kong i-share sa inyo. Acceptance lang, tanggapin lang natin. Heto tayo. Heto yung binigay ng Diyos sa atin. Laban lang tayo, lahat ng pagsubok malalampasan natin. Kapit lang po tayo kay Lord. At syempre, mahalin natin yung ating mga sarili. Dahil walang ibang magmamahal sa atin maliban sa pamilya natin. Maraming pababayaan dahil maraming mga tao ang nagmamahal at umaasa sa atin. So, yun lang po masashare ko sa inyo. And abangan niyo po ang mga susunod po mga vlog. Hindi lang po dito nagtatapos. Marami pa po akong share sa inyo.